Naghain ng opposition for bail ang CIDG laban kay Norman Mangyusen, inilipat na sa custodial facility. Ayon kay John Giagi, direktor ng CIDG-NCR, naghain ng opposition for bail ang kanilang tanggapan laban kay Norman Mangyusen, na mas kilala bilang Francis Leo Marcos. Layunin umano nitong pigilan ang agarang pagpapiyansa ni Mangyusen dahil may posibilidad pang maglabas ng karagdagang warrant of arrest ang korte at may iba pang reklamong maaaring isampa laban sa kanya. Ayon sa CIDG, bahagi ito ng kanilang hakbang upang matiyak na haharap ang akusado sa lahat ng kasong maaaring isampa at hindi makaiiwas sa proseso ng batas. Samantala, kinwestiyon naman ni Raffy Tulfo sa kanyang programa ang naging paraan ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, sa pagharap sa media kay Mangyusen. Salute PNP po, Senator Raffy, na mabilis po yung pagkaka-aresto nito. No sir, I'm sorry sir. I'm sorry, I don't salute the PNP. In fact, I saw it na nagamit ng PNP yung kanilang tungkulin para paboran yung isang tao na lumapit sa kanila. I didn't salute the PNP. Sasaludo po ako sir kung yung sir, sorry po. Sasaludo po sana ako sir kung yung hinuli nila, binaranda nila sa media ay kidnapper, bank robber, rape with homicide, yung ba mga malalaking kasalanan. Huwag naman po yung unjust vexation kasi po ang nabasa lang unjust vexation lang eh, 'di ba? Kung yung mga karumal-dumal na krimen, yung nag-chop-chop ng tao na marami po dito 'yan. Almost every month meron kami chinap-chop, binarder, nilagay sa maleta. Bakit yun hindi po pinapalabas yung mukha ng mga suspect? Bakit yung mga suspect na mahuli hindi po pinapreskon? Meron dito, 'di ba, yung nilagay sa maleta yung babae nung magkaibigan? Nahuli yun. Bakit hindi nyo preskon yun? Chop-chop yun, chinap-chop yung babae nilagay sa maleta. Tapos tumakbo na Mindanao yung suspect. Nahuli nyo, nasa custody nyo, walang preskon. Bakit ito, unjust vexation, preskon ninyo? Ayon kay Tulfo, bagamat inaamin niyang may kayabangan umano ang vlogger at marami ang naaasar dito, hindi raw makatwiran ang ginawang pagpapakita at tila pagpapahiya sa kanya sa harap ng media, lalo na't unjust vexation lamang umano ang kasong kinahaharap nito. May kayabangan nga siya, pero I think it was uncalled for na ginawa ng CIDG na binalandra ang pagmumukha niya, ani Tulfo. Dagdag pa ng senador, hindi rin umano tama na pinayagan pang murahin at insultuhan si Mangyusen ng complainant habang nasa harap ng media. Samantalang yung kanyang kaso ay unjust vexation lamang na napakababaw, giit niya. Binigyang diin ni Tulfo na dapat pairalin ang tamang proseso at paggalang sa karapatan ng akusado, anuman ang personal na opinyon ng publiko laban dito. Inilipat na sa Parañaque City Jail kaugnay nito, inilipat na si Norman Mangyusen sa Parañaque City Jail matapos ang kanyang pag-aresto. Ayon sa mga autoridad, ito ay bahagi ng standard procedure habang dinidinig ang kanyang kaso at hinihintay ang resolusyon sa kanyang mosyon para sa piyansa. Mananatili siya sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, habang nagpapatuloy ang mga pagdinig at posibleng pagsasampa ng karagdagang reklamo laban sa kanya. Sa ngayon, inaabangan ang magiging desisyon ng korte kaugnay sa kanyang aplikasyon para sa piyansa at sa iba pang kasong maaaring hain laban sa kanya. Sir, walang steak ngayon, tapos walang kimchi roll at saka mushroom. Yun lang yung wala. Baka mayroong mistake. Yun lang pinunta ko, layo-layo. Wala, sir. Kahapon pa ito. Nag-waiting pa rin kami sa Anong klase? meron lang kami yung Galdi Gin, yung beef Milanese, short ribs. Alimango meron? Wala din, sir. Wala na yun, sir. Off the menu na yun, sir. Ano meron? Yung meron natin, sir, so beef Milanese short ribs. Ano yung beef melanie short rib? Yung beef Milanese, yung sa iba. Nahihilo ko sa inyo. Dahil lang order lang ako mga katropa pits. Bigyan mo muna kami ng ano. Anong soup available? Mushroom soup, kinjujiki. Tapos, excuse me. Dominic. Dominic, tawag ka na sa ginsa doon. Pa-order ka ng 2 steak well done. Please.
Oh, dalawa. Oh. Ah. Oh. Aquapana. Wala kami na. Anong face out na? Ang daming aquapana. Lahat na ikutin ko may aquapana. Kayo lang walang aquapana. Sabihin mo lang wala. Huwag mo sabihin face out. Ang dami. Kahit saan ako pumunta may aquapana eh. Ha? Iyo, sabihin mo lang wala. Huwag mo sabihin face out. Ano tong... Walang steak kahit anong steak, no? Pinapacheck ko pa, sir. Meron na sila makuha. Pagka wala, dapat nag-order na kayo sa Ginsa doon para hindi naman ako maghintay ng napakatagal. Beef steak Tagalog. Ano na lang kami, sir? Pork steak. O, pork steak Tagalog. Well done, 3. Tapos sa salad, kaani salad. Yun o. Tapos pahabol na lang ako ng steak sa Ginsa doon. Thank you. Salamat. Kailangan ka ni sir, sorry. 3. Drinks, sir. Regular Coke sa akin. Tsaka samdaso, 3. How about you, sir? Ayun na yun. Parehas na lang. Tatlo na. Repeat ko lang yung order, sir. 2 crab meat fried rice, isang ebi tempura, 2 yasay. Hindi. Wala na yung ebi. Cancelin mo yung ebi. Yasay lang. Yasay, 2 and 1 plate. Tapos, ginawa ko na ng 3 yung swahe, sir. In 1 plate, deep fry, use Sige. salt. Salt lang, walang iba. Yes, sir. Okay. And then 3 pork steak Tagalog, all very well done. Tapos 3 panini salad. Tapos yung sa drinks nyo naman, sir, 3 Coke, regular, 2 sambaso. For your, naman, sir, yung 2 steak na very well done, ito pa-check naman sa kitchen, sir. Oh, pero dapat ihabol niyo yun. Kasi kanina sinabi mong wala, kaya sabi ko magpakuha na lang sa Ginsa doon. Pwede naman yun. However, sir, yung magiging side ko na hindi po mashed potato, more po Oh, walang problema kung kung meron. Okay, pala mo. Ribeye ba yun nandyan? Tenderloin steak, sir. Sige. Well done. 2, sir. Paki-slice na lang ng thin slice. Okay, sir. Thank you. Boss. Sabi ko sa kanya, puta ina, kahit magbabae ko ng 5,000 o mag-anak ako ng 5,000, pagbibigyan ko ng tigi-tigi 1 bilyon lahat, hindi ko pa rin mauubusan. Pati ka apo-apuhan mo, buhay na.